Hey yo boy, what is up mga kadali? So ayun, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Sa lahat ng nanonood nito kadali. So ayun kadali at may ginagawa lang akong motor. Ayan, yan yung YTX 125. Ayan. So nalinis na natin din siya. Ayan malinis na siya. Ayan. So ang pinaka main issue nito kadali, hinanap ko. As in lahat hinanap ko. So ang ginawa ko, nag-change oil ako, nag-tune up ako. Hindi ko na napakita sa vlog na ito kadali. Nag-tune up ako, naglinis ako ng curb. Ayan. Tapos nagpalit ako ng air cleaner. Tapos CDI, chinek ko rin yan kadali. Tapos yung ignition coil, chinek ko rin yan. So ang pinaka main issue niya kadali is kapag ipo-full throttle mo na, yan, pag full throttle mo na kadali, humahagok siya. Yung ayaw niyang tumakbo ng maayos, as in parang nalulunod siya. Ayun. So ito ay based on my own experience kadali, sa aking pag-aaral dito sa motor na ito kadali is curb. Ayan, kasi diaphragm yung karburador. So kasi itong mga diaphragm na to kadali sa katagalan, pag tumagal-tagal, ayan, medyo nasisira na ito. Para sa akin lang kadali, lalong-lalo na pag nadudumihan na to, ay napakahirap na kadali. At lalong-lalo na pag luma na yung curb na diaphragm. So magko-convert tayo ngayon kadali ng karburador. Yung curb niya, magko-convert tayo ng piston type. Ayan, thank you manak. Piston type, ayan kadali. At magko-convert tayo ng piston type. Ayan, ang karburador na ito ay pang Barako 175. Ayan, plug and play lang yan kadali. Breather tapos gas. Ayan, plug and play lang yan. Tapos may iba na rin yung choke nya. So ayan na, plug and play lang yan. Tapos gagamit tayo kadali ng gas cable ng TMX. Ayan. So i-convert natin yan. Ilalagay natin yung karburador na ito kadali. Ayan, habang nag-aalmusal tayo. Ayan, inassemble ko na. Nilagay ko na yung gas cable. Tapos itong nasa taas, ito yan yung breather na ilalagay natin sa air cleaner. Tapos ito yung sa gas. Yan, dito sa ilalim yung gas. Yan. So tara kadali, lagay na natin yung kadali. At dahil nawawala yung tripod ko, hindi ko makita. So ang una natin gagawin, aalisin natin tong clamp na to. Yan, plug and play lang yan. Tapos yung clamp dito. Yan. So pag alis natin dyan, isasalpak lang natin yung karburador natin. So kung may question kayo, anong gagawin natin dito? So ayan, okay lang yan kadali, kahit alisin na lang yan. Tapos lagyan mo ng electrical tape. Yan, ito. Pag inalis mo yan kasi, yan, huwag kayong mag-alala kadali, kahit wala na yung hindi na natin isasaksak to, ayos lang yan kadali, walang magiging problema. So ayun kadali. At alisin na natin. Wala tayong cameraman. Yes man. Okay, wala tayong cameraman kadali. So papakita ko pag nandyan na, nakalagay na. Alright. At ayun na nga kadali. At nailagay ko na. Ayan, napaka basic lang, plug and play lang yan kadali. Tapos linagyan ko na ng ito yung sa breather. Tapos linagyan ko na ng fuel filter din kadali, para sigurado yung pumapasok sa ating curb na para lalong tumagal. Ayan. So ayan, nakalagay, plug and play lang yan kadali. So ayan, susubukan na natin at i-start na natin kadali. So let's do it. Ayan. So yung fittings niya dito tsaka yung fittings na niya dito is parehas lang kadali. So ayun, tara, subukan natin kadali. Subok. At
So yun na nga kadali. Ayan, umaandar na siya kadali. Ayan oh. Plug and play lang kadali. Ayan oh. Dahil ngayon lang siya nabuksan, siyempre medyo mataas pa yung idle na niyan. Ayan oh. Umaandar na kadali. Oh, wala pong battery yan, partida. Ayan. Tapos, ayan na. Mapupull rev na natin siya kadali. Ayan, di na siya mabibitin kadali. Ay. So, ayun, ang sinasabi ko kadali na pinamagandang gawin kapag ayun nga, parang nalulunod. So, ayun, bago ko tapusin mamaya yung aking vlog kadali is papakita ko sa inyo bakit tinawag tong diaphragm na curve. Ayun. So ayan, umaandar na ulit yung motor natin. Ayan oh, malinis na din sa loob. So working condition na yan kadali. So ready na yan kadali. Vroom vroom na yan, vroom vroom. O yun kadali. So alisin natin to. Alisin natin yan para makita nyo yung sinasabi ko kanina kadali. Yan kadali, inalis ko na yung tornilyo nya. So ayun o, yan yung sinasabi ko. So hangin yung ano, yung nagpapataas tsaka baba nito. Hindi kamukha nung piston. Yung cable automatic siya yung nag-up and down na yan, taas baba, tulad ng doon yung kanina ilinagay natin yung pambarako na curve. Ayan. So ito naman kadali is hangin. Ayan oh. Ayan yung diaphragm mo, kaya tinawag siyang diaphragm. Tsaka most of the time kasi kadali, siyempre hangin yung ano sa kanya, taas baba, minsan nagmumoist siya. Ayan oh. Yan oh. 'Di ba? Based on my own experience lang to kadali. So ito kasi diaphragm na ito parang makaluma na to kadali. Ito nalalagay din sa mga Mio, gano'n yan, yung mga stock na Mio. Yung kaibahan ng ano kadali, yung piston type tsaka yung may diaphragm. So ayun kadali. So na-fix na natin. Yan yung curve na inano natin, convert natin sa YTX. Ayan kadali. Ayan, convert natin yan to piston type. Ayan. So ayan kadali, kung meron pa kayong katanungan, just comment down below kadali. At thank you very much sa panonood ng video na ito kadali. Yan, yung mga gusto nyo pang ibang katanungan, comment down below. Tapos sasagutin natin hanggat makakaya natin kadali. So ayun, let's go kadali. Thank you very much Mr. Worldwide. Dale. So ride safe sa inyong lahat mga kadali. Ride safe. YTX Yamaha 125. Yan. Yo boy, what's up mga kadali?